Magandang umaga sa lahat. Ang Romeo at Juliet ay isang tanyag na tula na isinulat ni William Shakespeare. Itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig sa kaysaysayan ng panitikan. Ang kwento ay umiikot sa dalawang kabataan mula sa magkaaway na pamilya, ang Montague at Capulet. Amin ang ipakilala ang mga characters ng story. Propsmen. Aluin sa Shoei Hieronimo. Ang mga propsmen o props master ay may mahalagang papel sa produksyon ng teatro, pelikula at telebisyon. Sila ang responsable sa pagkuha, paglikha at pag-aalaga ng lahat ng mga bagay na ginagamit ng mga aktor sa isang palabas o shoot na kilala bilang props. King Marius N. Cabo bilang Samson, Seneca Roduel Matias bilang Gregory. Dalawang tagapaglingkod ng bahay ni Capulet na tulad ng kanilang Panginoon ay napopoot sa mga Montague sa simula ng dula, matagumpay nilang naprobo ang ilang lalaki sa Montague sa isang away. Gumaganap din si King Marius bilang apotekari, isang apotekari sa Mantua. Kung siya ay naging mas mayaman, maaaring kaya niyang pahalagahan ang kanyang moral ng higit pa sa pera at tumanggi ang magbenta ng lason kay Romeo. Gumaganap din si Seneca Roduel Matias bilang Fraile John, isang fraile Franciscano na inakusahan ni Fraile Lawrence sa pagdala ng balita ng buwan na pagkamatay ni Juliet kay Romeo sa Mantua. Si Fraile John ay nakakulong sa isang nakakwalating bahay at ang mensahe ay hindi nakarating kay Romeo. Francis Kyle Ratas bilang Abram. Ang lingkod ni Montague na nakikipaglaban kina Samson at Gregory sa unang eksena ng dula. Leon Jazz R. Espinosa, ang dedikadong lingkod ni Romeo na nagdadala kay Romeo ng balita ng pagkamatay ni Juliet ay hindi alam na ang kanyang pagkamatay ay isang daya. Laika L. Santa Maria, ang nurse ni Juliet, ang babae nagpa-dede kay Juliet noong siya ay sanggol at nag-aalaga kay Juliet sa buong buhay niya. Isang bulgar at maramdamin na karakter, naniniwala ang nurse sa pag-ibig at gusto niyang magkaroon ng magandang asawa si Juliet. Ngunit, ang ideya na gustong isakripisyo ni Juliet ang kanyang sarili para sa pag-ibig ay hindi niya maintindihan. Yang Kapilumalo bilang Peter. Isang Capulet na alipin na nag-imbita ng mga bisita sa pistahan ni Capulet at sumama sa nurse para makipagkita kay Romeo. Siya ay hindi marunong bumasa at sumulat at isang masamang mangaawit. J. P. Manindo bilang Fraile Lawrence. Isang Franciscanong fraile, kaibigan ni Romeo at Juliet. Mabait, makabayan, isang tagapagtaguyod ng katamtaman at laging handa sa isang plano. Si Friar Lawrence ay lihim na pinakasalan ang masugit ang magkasintahan sa pag-asang ang unyon ay maaaring magdulot ng kapayapaan sa Verona. Sa kalaunan, pati na rin sa pagiging banal na tao ng Katoliko, eksperto din si Fraile Lawrence sa paggamit ng mga mistulang gayuma at mga halamang gamot. Si J.M. Mendoza bilang Prinsipe Escalus. Ang prinsipe ng Verona, isang kamag-anak ni Mercutio at Paris bilang upuan ng kapangyarihang pampolitika sa Verona. Nababahala siya tungkol sa pagpapanatili ng pampublikong kapayapaan sa lahat ng mga gastos. Gumaganap din si J.M. Mendoza bilang Mercutio, isang kamag-anak sa prinsipe at malapit na kaibigan ni Romeo.
Si Mercutio ay nag-uumapaw sa imahinasyon, talas ng isip at kung minsan, isang kakaiba, nakakapag-uyang ng panunudyo at namumong init. Miguel Andre S. Mayano bilang Alberto. Isang gwardya na humunto sa Hawaii ng mga Capilet at Montague at sinabi sa kanila na darating na si Prinsipe Escalus. Gumaganap din si Miguel bilang Benvolio, ang pamangkin ni Montague, ang pinsan ni Romeo at maalalahanin na kaibigan. Si Benvolio ay gumagawa ng tunay na pagsisikap na pigilan ng mga marakas na eksena sa mga pagpublikong lugar. Bagaman, inakusahan siya ni Mercutio na may masamang ugali ng privado. Ginugugol niya ang karamihan sa paglalaro sa pagsisikap na tulungan si Romeo na maalis ang kanyang isip kay Rosaline, kahit na si Romeo ay umiibig kay Juliet. Sa isang pag-aaway ng pamilya, bakit ay dapat magtukso? Ang anak at nagpagmana ng Montague at Lady Montague. Kung mamatay sa iyong mga pisig ang Isang pinata na malabing anim. Oh, Romeo! Romeo! Bakit ikaw, Romeo? Oh Lord. Romeo Montague, Sam and Anne, anak at nagpagmana ng Montague. Romeo ay
At gusto ko siya makasan ni Juliet. Dahil tataas ang pangalan ng aking pamilya. Sa aking mga kaibigan, sa magandang araw, palinis ko kami sa Nagising-sing yan. Sige, pasok ako. At bawal yung tumanggi. Sige, nanonood lang kami ng roleplay ni Jade. Selos ka no? Selos sa saglit. Putik. Ay. Ikaw ah. Ay, nagselos si Reyna. Irene, nagsiselos ka ba? Nagselos si Reyna, guys. Ayun na sa'yo. Isasend ko naman na sa linok sa Nauna ka eh. Tapos At biglang natagpuan ni Juliet ang sarili sa wood ng mga bisig ni Romeo. At biglang may nakita sa kanila. At biglang nagtampi ang kanilang mga labi sa isang sulya. At ngayon, Ay, ganun. Beso. at nangyari ulit. Paano? Beso nga. Oopsies. Sige, yun may sabi nun eh. Ayaw nga kami paalasin sa takot ng ginagawa namin. Tinanggal ni Juliet ang maskara na suot ni Romeo at biglang lumapit sa kanila ang katulong. At lumayo si Juliet. Si Juliet ay natatawa habang naglalakad palayo.
oras pa yan. Makakalis tayo 11. Nakita ni na Benvolio at Mercutio kung gaano kagalit sa iba. Kaya, dali-dali silang lumapit kay Romeo. Sila ay umalis sa pulwagan. Ngunit, pinanood sila nila Juliet at ang nurse na lumayo. Habang naglalakad palayo, ay biglang hinarap ni Mercutio si Romeo. Awit na ako. Si Romeo ay bumalik at sinubuhang makalusot pabalik sa ari-arian ng mga Capulet. At siya ay matagumpay na nakalusot. Sumilip siya sa balkonahe at nakita si Juliet sa beranda. Sino ba kausap ko dyan? At sa hindi inaasahan, lumabas si Romeo mula sa pagtatago at sumagot kay Juliet. Naglatag si Romeo ng handang bato hanggang sa balkonahe at umakyat. Dapat delikado mo. Say
sana ang matamis na usapan. Ngunit may narinig silang pumatok sa pintuan ni Juliet. Kinaumagahan, nagpunta si Romeo mula sa kanilang bahay patungo sa selda ni Kylie Lawrence. Nag-iwanag ang biyahe kagabi. Ay! Dito ang session. Noong hapong iyon, inatupag ni Romeo at Kylie Lawrence ang kasal ni Romeo at Juliet.
Pinatok ng nurse ang selda ng mga prayer. Do you want it? Pumasok si Romeo sa silid. Hello! So may ano? Oh, yung kay Moira. Siya isang iklap, nagbago. Pinuntahan ni Romeo ang kanyang pinakamamahal na asawa. Habang naglalakad siya palapit sa kanya, nakita siya ni Juliet at niyakap nila ang isa't isa. Lumabas sila sa veranda. Mabilis na lumapit si Lord Capulet kay Paris. Magandang balita ako para sa inyo. Nagpapasyahan ko ng ipakasal sa kanila sa Huwebes. Hindi ko kailangan ng kanyang paligsulan. Yun, compass na ano mo kanina yung title. Para alisin sa pagpapatay ni Iban. Yung pangalan. Okay. Pumasok si Lord Capulet sa silid ni Juliet at nakita niyang kasama niya ang kanyang ina. At napag-usapan nila ni Juliet na gusto niyang pakasalan niya si Count Paris. Sa bawat hapunan, bawat pagsasalo. Araw-araw, gabi-gabi, isa lang ang aking iisip. Kung makahanap na magandang kapareha para sa iyo, at kung nakahanap ako ng para sa iyo, ganito ang ibabalik mo sa akin. Makinig ka sa akin na lang. Papakasalan mo sa Huwebes. At kung maglalakas loob at tagihan ang aking talong, lagot ka sa akin. Lumayo ang nurse kay Juliet para iakit ang kanyang mensahe sa kanyang ama. At pumunta si Juliet sa prayer. Uy! Uy! Oh no!
Mamaya, sa araw na iyon, ay oras na para inumin niya ang lason. Naalala niya ang lahat ng alaala nila ni Romeo. Gayunpaman, dumating ang araw ng kanyang kasal. Tuwang-tuwang pumasok sa kwarto niya ang nurse. Dinala nila si Juliet papunta sa libingan at nakita ni Benvolio ang nangyari. Nagmamadaling pumunta si Benvolio kay Romeo sa Mantua upang pagkalam sa kanyang pinsan ang malagim na pangyayari. Marami na si Zero sa laki. Inawi nila ang inis mo. Patay na siya. Sana nga. Sana ng buong katawan at buong kaliwa ko. Na sana lahat yun ay hindi totoo. Ngunit nakita ko sa sarili kong mata ang katawan niya. Dumatigan ako ng tagana. Hindi pwede mamatay ang sinaman ko. Romeo! Mabayanin mo na ako. Patuloy sila sa paglalakad palayo sa isa't isa. Gumagalaw ka, busi. May kumatok sa pintuan ng praile na si Lawrence. Bumalik si Romeo sa Verona at nakita si Paris na malungkot at emosyonal. Yeah. Pagkatapos ng laban na iyon, dali-dali siyang pumunta sa puntod ng Capulets. Nagsimulang umiyak si Romeo. Kaibigan, nasaan? Ay kaagad bumukas ang mata ni Juliet. At biglang napababa si Romeo.
sandali iyon, ay sinaksak niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada. Nauna pa yung... Ay, kasi ko din yung ginagawa ko dito. Hey.